Aking part 3 ng aking video ngayon at tuloy-tuloy ako sa isang platform na pwede nyo hong i-type yung pangalan ko mismo. Lalabas po mismo sa YT. And again, tuloy natin ang usapin kung paano lang durugin at binibigyan nila ng eksaktong araw pala, no? Bago dumating yung Mayo Amebe o Agis nung botohan ho, no? Sabi ko naman sa inyo, hindi na ho nila papaabutin ang inyong Marcos administration ay pabababain na ho ng mga kasundaluhan. Alam mo kung mangyari to sa history ng Pilipinas, ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na under by Pulburon administration. Sa mga hindi nakakalam, no, ang Pulburon na pinag-uusapan natin ay ito ho yung pinakadelikado, no, na ginagamit ng mga tao na kung saan halos feeling ko lang mga mayayabang lang naman gumagamit ng ganito, yung pausok, no. No? Hindi siya siguro nakikinig ng asin. Baka naman sound trip mo asin, di ba? Yung tinangay na ng hangin. Ama-sama, gano'n. Yan ba yung sound trip ni PBBM ninyo? Hindi ko kasi matawag siyang presidente kasi 1 year kasi ako nanahimik para tirahin yung yung PBBM ninyo, no? Ayoko kasi mag-judge ng tao hanggat wala pa akong napapatunayan o resibo ika nga na siya ho ay kailangan na hong banatan, no? Although ako ay maliit na channel lang pero at least makapal ang mukha ko. Ihayag sa bayan na ito yung nangyayari at ayaw ko ho talaga. Sa totoo lang, no? Itong part 3 ko, no, baka tamaan yung isang vlogger dyan sa Jeddah, no? Sinasabi ko sa iyo, Brad, wag lang talaga tayo mag-cross ng landas. Makikita mo ko sa Kabayan pag ako nag-day off, no? Pag nag-day off ako, nakita kita sa Kabayan, i-hi mo naman ako. Wag mo naman akong i-hide kasi pag hindi mo ako nakamusta, baka kamustahin kita. Brad, ilang t-shirt na nailabas mo? Baka mamaya yun ang mga itanong ko, ha? Mga ilang item na ba nailabas ng mga tropa mo? Magkano per damit? Ganun ba yung mga question ko sa'yo? Hindi ba pwedeng Kabayan, kamusta na? Hindi ba pwedeng ganun itanong ko sa isang vlogger dyan sa Jeddah, no? Gusto ko siya makaharap minsan no? Ang sarap ko siya makausap siguro, Brad, mga magkano papangunan na ilabas mo? Yung mga kakilala mo nagtatrabaho sa mall. Bakit ko alam? Siyempre, alam natin yan. Maraming ganyan, di ba? Na marami akong kilala na nagbablog sa Saudi Arabia. Magtaka ho kayo, no? Kung yung damit niya pabago-bago. Magkano lang naman ang sahod mo dyan sa Saudi sa pabago-bago damit mo? It's a big question, no? Alam ko na, yung vlogger na mga ganyan, apelyido niyan, Araneta. Ay, mali. Romualdez pala. Ay, mali. Isang malaking mali. Marcos pala. Kaya naman ituloy natin ang part 3 ng ngayon lingkod, Guardian TV in the house. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, no? Sa mga nasa panel ko, pasensya na ho guys, no? Ako ho'y isang maliit na vlogger na kung saan malinis ang kamay. Isa lang naman akong vlogger dito sa Saudi Arabia na kung masesearch yung pangalan ko na yan, lalabas siya sa YouTube channel nyo. Yung ganyang Guardian TV show. Ma'am Jessie, maraming salamat sa pagpapaunlak mo at magpapaupo dito sa iyong dito sa ating iyong panel, no. Maraming salamat po. And tuloy natin, no, yung mga sekreto ng government ng Marcos administration. At ngayon talagang sa sino pa ba yung mga ginorgor maliban sa akin, yung sayo, yung account mo? Actually today, akala kasi nila pag dinilit yung account mo, Attorney Glencho, madidelete pati yung page mo. Ang nakalimutan nila, pag yung page mo pala may ibang admin, yung ownership, malilipat doon sa ibang admin. Wala ka na sa Facebook, pero yung page doon pa rin kasi nga, may ibang admin. May ibang administrator. Yeah, okay. Hindi na severe lahat ng ties. Hindi na severe lahat ng connectivity ng account. Yes. Kasi yung page, it will be, pwede lang siyang, pwede kasing i-unpublish
page lang mismo. Pero pag yung akala kasi nila, pag tinanggal yung account ko, mawawala lahat, pati yung page ko. Nakalimutan nila may admin. So today, actually may several gurgura, no? Si Mother Dragon, yung Maharlika Boljakera, tapos si Joey Duviv everyday na emerging dragon. Emerging dragon, okay. Next time isama mo si emerging dragon dito, nag-emerge. Tapos ang nangyayari kay Joey kasi, I think somebody commented to me na isama niyo sino yun? Baby Dragon? Joey. Emerging Dragon. I think that's the name. That's the name na gusto niyang isama dito sa live. But anyway, we will invite all emerging dragons. All others, ito si Mother Dragon, si Baby Dragon, si Brother Dragon, all others emerging dragons. Emerging dragons. Ngayon, ang nangyari kagabi kasi grabe yung live niya. Originally, kasi talaga siya TikToker, as in, yan sa TikTok. TikTok star yan. Tapos, nag-live kami kagabi. So, pinag-uusapan namin yung maraming bagay. So, ang daming umaakyat doon sa TikTok live. Mga trolls ba? Hindi mga trolls, mga iba-ibang mga tao. Tapos meron parang alta na shala-shala na sabi niya, naku, yung mga yan ha, parang pinapabulaanan. Tapos kinorek pa niya ako. Sabi niya, I just like to correct Sass yung sinabi niya din sa live ni Maharlika. Ano daw? Hindi lang up to 40% ng SOP ngayon, kundi up to 50%. Tapos girl, ang daming umakyat. Sabi, totoo yan, up to 50% ang SOP na ngayon. Ganyan. Yun na raw ang rate ngayon sa government. Kasi nung panahon ni Digong, napababa yun ng 10%. Diyos ko, pag tumaas ka pa ng 10%, ano ka nila? Karapal ka na. Baby Dragon, Mother Dragon, all other dragons listening to us. So, ang classification rin. Kasama ako dun ha. Nakikidragon na ako ha. May Mother Dragon, may Baby Dragon, may Brother Dragon. All others. Gardena Dragon. Ay naku, mga Pilipino talaga. Emerging dragons. Kayo nakikinig, kayo nanonood, mga dragons kayo. Dragons din kayo. Okay? Actually, yung 10% na yan, na kickback, kung dito tayo sa DPWH mag-uusap, merong 10% na escalation adjustment. Meron yan 10% na pag tumaas yung presyo ng bilihin up to 10%, hindi ka pwedeng humingi ng adjustment sa gobyerno doon sa kontrata mo. So may additional 10% yan. For example, ito yung contract price, no? Ang contract price is 100 million. May additional 10% yan, contractor's profit. May 10% yan, escalation. So pag tumaas yung presyo ng bilihin up to 10%, hindi ka pwedeng humingi ng adjustment sa gobyerno. Because yung 10%, yun ang will answer for any inflation or adjustment in prices. Yan ang kinukuha ng politiko, yung 10% na yan. Kasi additional profit na yan sa kontraktor. So yan ang kinukuha nila. Pero pag humingi ka pa ng sobra, ang quality na ng proyekto ang matatamaan. Substandard na. Kaya nakakatakot yung mga infrastructure na itatayo ngayon. Just call me Glenn. Just call me Glenn. Tanggalin mo na yung attorney. Just call me Glenn. I'm alright. Brother Dragon is perfect. Glenn, kaya nga nakakatakot yung mga infrastructure na itatayo ngayon. Kasi, na yan? Grabe yung SOP. Yung kagabi talaga. So, ganun yung kay Joey kagabi. Anong topic niya ba kagabi? Kasi halo-halo. So, pinag-usapan namin yung live ni Baby Snake. Tapos, Baby Snake? Para mas gusto ko yan, Baby Snake. Baboy Snake siguro. I think I already know. I already know who Baby Snake is. Sino yun? Si Sandro Marcos? Yung piling lalaki pero lalaki pala hanap. Okay, alam ko na.
Lalaki yung mga tao dun sa live niya. Oh, lalaki daw ha. Oh, wala ko ha. Parinig lang ng kaunti yung sa akin ha. Oh, pasensya na talaga. Sabi nila na, well, nag-indicate lang daw ako. So, ang point niya doon, nilalait-lait niya ako. Pero yung mga panlalait niya na, mahirap ka, hindi mo pinalagahan ng mga oportunidad, hindi ka katulad ko. So yung mga tao na parang, buti na lang. Sabi na, buti na lang talaga, hindi na ganun. Tapos, sabi pa naman, Baby Dragon, na-highlight yung contrast ninyo. Na-highlight yung contrast ninyo. Siya na rin yung nagsabi na, mahirap ka, wala kang pera, hindi ka nagpalaga, hindi mo ko katulad, ganyan. So yung mga tao, buti na lang. Tapos sabi ng mga umaakyat, kasi random. You're the kind of friend I want. You're the kind of friend I want. Si Baby Dragon. So, umaakyat kasi, mga random na tao. Ganun kasi sa TikTok mga random na tao pwedeng umakyat. Nakiki-join sa live, ganyan? Yes, sa live, oo. Kung tayo minsan, okay, go. Okay. Tapos, ang nangyayari, ang dami, no? May mga DH sa Hong Kong na leader ng mga OFW group. Tapos, doon na sila nagsasalita. Sabi nila na pinanood daw nila yung live ni Baby Snake. Pero, ang sabi nila na, bakit ba siya ganyan? Ba't niya inaaway si Sas ng ganyan? Kung si Sas naman, yung nasa posisyon niya ngayon, at siya yung ako, siya naman yung kakampihan. Sabi niya na, kasi naman ngayon, ang tahitahimik niya, ang dami-dami nang nangyayaring anomalya, ba't hindi siya nagsasalita? Yun yung pinangako niya sa mga readers niya, na gugurgur ng mga anomalya, mag-expose ng kalikuhan, kahit sa Marcos administration. Tapos sabi nila na, bakit ngayon kahit isa, wala siyang sinasabi tungkol sa mga nangyayari. Anomalya yung nangyayari. Oo. Tapos, ang dami, meron pa nga doon, yung Shala na umakyat. Alam ko, parang kilala ko nga kung sino yun So, sa TikTok, siya girl, Alta. Tapos sabi niya, kilala ko yan kasi yung kapatid niya ni Mother Dragon is, yan? Mother Dragon? Ni Mother Snake. Ni Mother Snake. Oh, galing. Talaga naka-indicate na yung pangalan ng Liza Araneta, no? Mother Snake. Ay, buhay talaga ng mga bumoto sa Marcos, no? Issue daw yan dati sa kaaltahan. Yung kakeme na artista ni Brother Snake. Parang kalala ko yun si Maria. na nasira yung buhay. Yan, parang gano'n. Sabi, nga yan, nga yan na Makati na issue, yan, malaking chika raw yan sa alta sa syudad. Yung nangyari gano'n kay Maria na ang involved is yung kapatid ni Mother Snake. Sabi pa niya na, ayun na nga, grabe na nga ngayon. Sabi niya, totoo kaya yun, no? Si Maricel Soriano, no? Yung kapatid ni Araneta, no? Isa sa mga nagpadroga kay Maricel, no? Hindi ko rin alam yung issue na yan, no? Grabe kung totoo man yun, Talaga itong mga mayayaman na to, no? Anytime, walang magawa sa pera, no? Droga na lang. Tapos kinaan pa niya si Baby Snake. Sabi niya, nag-aral din ako nakatira rin ako sa London, sabi niya ganyan, nag-aral din ako sa London. Tapos ano yung pinagmamalaki niya yan. Sabi niya na, according to my sources, sabi niya ganyan, nag-iipon lang yan ng stock footage doon sa university. Nag-aaral ba talaga yan? Ginanon niya, nag-aaral ba talaga yan? Ginanon nung isang So maraming explosive devices na nangyari nung sa live. Tapos ito si Zoe, paulit-ulit pa siya, nire-repost niya yung mga dating post ni Baby Snake na, ito yung pangako niya na, para sa paya, yung mga ganyan. Tapos after nung isang post lang yon, nagurgur ang page niya. Ako naman, nagurgur ako kanina. Actually, kagabi, di ba, nag-usap pa tayo, Baby Dragon. Nasabi ko, ang dami-daming trolls. As in, yung trolls, may template sila. So sabi ko sa Baby Dragon, Mother, mo yan, i-block mo yung mga yan. Kasi troll talaga yan. So
Yun na, bago ako matulog. Kasi ang hirap Actually, sumusunod ako sa inyong dalawa eh. Yes. I follow both of you na yung mga trolls, i-block mo yan. So I started blocking also the trolls. Oo. At yung kanilang mga comment is talagang copy-paste, may template sila. So sa akin, sa Maharlika Boljakera, kasi second time na nga akong ginorgor, di ba? Noong December 30, di ako pinaabot ng New Year. Tapos eto naman, di ako pinaabot ng Three Kings. So di ako pinaabot ng Three Kings. Actually, wala talagang warning, walang sinabi kung ano yun na violate ko. All of a sudden, nawala na bigla yung page ko, nag-goodbye na siya. So, paano ako mag-appeal? But anyway, we'll see kung anong pwede magawa ni Mother Dragon. Alam mo, dapat, kasi mas may laban ka kasi dyan sa America, Mother Dragon. Kasi issue talaga dyan yung pagtanggal ng Facebook page. So, yun yung malaking pagkakamali nila. Na Violation ng First Amendment, di ba? Baby Dragon, violation ng First Amendment yata yan eh. Ayoko nang sabihin sa kanila kung tatambling ba ako or what, but nasa atin ang huling halakha. Ang importante, kaya mo may boljakan yung page pa tayo, buhay pa. So gusto ko lang sabihin kay Lisa at kay Kuting at sa lahat ng mga Alipores at saka kay Tambaluslos, kasi nga nakarating sa akin na nagbayad sila ng 150,000 doon sa underground IP nila para i-take down. O, di ba tama yung sinabi ko kanina? 150 para sa IT, isa-shutdown yung pages. Sana all. Ay, ano ba naman talaga? Basta makapagnakaw lang sa bayan. Down yung ating mga page. Again shoutout sa vlogger dyan sa Jeddah sa Saudi Arabia Kilala mo to, bawal sa yung video na to dahil usapang magnanakaw Alam ko, ang tawag dito, nanginginig yung balat mo pag nakakarinig ka ng usaping magnanakaw. Bawal sa yung salitang magnanakaw, Allergic ka sa ganyan eh. So kahit i-take down yung lahat kami, tama yung sinabi ni Sas, yung ideas nandiyan na. Hindi nyo kayang burahin, yung expose nandiyan na. So kahit gurgurin nyo kami paulit-ulit, di ba? Andiyan na yung mga tao, naririnig na kami. At talagang nag-viral, talagang pinag-uusapan kami sa barbershop, sa kapihan, sa Forbes Park. Alam niyo kung bakit pinag-uusapan kayong tatlo, lahat ng mga nagba-vlogger ng mga about kay Lisa Ahas Araneta Marcos, no? Kasi usapin ng bayan yan, guys. Tapos na ho yung usapin ng mga Bernardong hiwalayan, no? Yan ang nila magbe-brainwash ng mga klase ng mga gobyerno natin ngayon, no? Ililiis yung usapin about dito sa mga nakawaan, no, nangyayari sa bayan. Ililiis nila yan, maglalagay lang sila ng mga hiwalayang mga Richard Gutierrez. Alam niyo ba yun? Sabi ko sa inyo, pag nandito kayo sa Gardena TV, alam niyo magiging aware kayo kung ano mga nangyayari sa bayan. Hindi lang yung mga kachismisan, mga kamaritisan, no? Ganun lang yun. Mabuhay tayo bilang libre. No? Kung ano man gusto mo sabihin sa bayan, sabihin mo. Dahil hindi mo alam, no? Ang buhay mo baka sobrang hindi ka na umabot ng senior citizen. Wala ka nagawa sa bayan, puro ka lang daldal, di ba? Tapos yung expose natin sa Ayala Alaba. Hoy, Lisa, akala mo yung mga nakadikit sa'yo, talagang, loyal yan sa'yo? Nagmamanahan yan. Inuutosan ko yung mga yan. So, yun. Mother Dragon, Baby Dragon. I think, baka tauhan niya ni Ivan Oy, yung sa Asgard. Possibly. Yes. Kasi ang Asgard yung outfit na ginagamit ni Ivan Oy. Sabi ko nga, my phone was disabled. Biglang nasira lang siya. Kaka-text ko lang, naligo lang ako. Pagbalik ko, patay na yung telepono ko. Hindi na ma-revive So, at any rate, sabi ko kanila na don't test me. Kasi ito ginorgor na si Baby Dragon. Si Mother Dragon, ginorgor twice. I only have one account. Itong aking ginagamit. But don't you ever commit the mistake of crossing my red line, because I have given you my promise. And even if I give my word to the devil, I will keep it. Not because the devil is, but because it is my word. So, pag pinangako kong hindi ko ilalabas yung bomba ko laban sa'yo, Ahas, hindi ko talaga ilalabas yun. Pero if you cross my red line,
and you do something to my account, ay nako, I'll really bring it on you. Fire and brimstone will rain in Malacanang. Tingnan mo yan. Meron ka rin meron ka rin may malaking Ipasabog din yan. may fireworks ka rin. Fireworks para sa Malacanang. Hindi lang 15 minutes, Actually, yung sa Malacanang 15 minutes. mas malaki pa. Mas mabigat yung fireworks na bit-bit ko. Mas mabigat yung fireworks na bit-bit ko. Kasi dalawang departamento ng gobyerno ang matatamaan. And it might provoke a constitutional crisis. Yeah. And it will destroy the entire narrative of Ahas ever since. It will destroy the entire narrative of Ahas ever since. Pero sinabi ko sa kanila, I promise. Parang nagabog si Sas dun sa sinabi ni Glenn Chong, ha? Parang nakabog siya na meron siyang pa-fireworks sa family ng Marcoses, no? Ay, Marcos talaga, ang daming bagahe talaga. Sinabihin na tayo ni Tatay Digong before, di ba? Hindi kayo talaga nakinig. Ano nangyari na naman sa bayan ngayon? Di balik na naman doon mga nagpapausok, mga nagpupulburon. Ikaw ba naman, presidente mo, nagpupulburon din. Alam mo, inaabangan ko na lang talaga, no? Kayo mga kababayan ko, antayin na lang natin lumabas talaga yung pulburon na video. Pag lumabas yun, uwian na. Yun lang talaga. Kaya nga galit na si Araneta dahil sabi ko naman sa inyo, pag iba na ho yung panahon ng mga Marcos noong 1970s, 80s, no? Imagine mo, ako kayo mga nakikinig ngayon, no? Nanonood dito sa aking isang platform. Saan ba kayo nakakita ng presidente ng Pilipinas na muno ay umabot ho ng almost 20 years? Saan kayo nakakita ng namuno na ang botohan before daw, nung panahon ng nanay ko, yes or no na lang daw ang sagutan? Oh, di ba? Tama ba naman ang puupuan mo? Alam mo kung wala kang balak na umupo ng matagal dyan sa pwesto na yan, at ibibigay mo sa iba, ay hindi ka mayabang. Yun lang yon, Ginoong Marcos, no? Kasi alam nyo, nung sinearch ko ho lahat ng mga naging namuno sa ating bayan, mga naging presidente, coming from yung pinakaugat na si Emilio Aguinaldo, alam nyo ba na ang mga pinakamatagal na namuno sa atin, 4 na taon pababa lang? Alam nyo ba yung supot ng harina? O, di ba, hindi kayo nagbabasa ng supot ng harina? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Yung Marcos nung umupo na, tapos may asawang Romualdez, o ano na meron ngayon? Oh. Ikaw ba naman, asawa ka ng presidente, kailangan meron kang libo-libong sapatos ng ng koleksyon. Diba? Natutuwa nga ako, buhay pa yung nanay ni Marcos, no? Hindi naman sa talagang darating naman sa lahat ng tao gano'n, di ba? O, nasabi nga raw na nagkaroon ng COVID yung presidente natin, ayun, nandun siya sa isang nasa gathering event. Grabe yung presidente natin, no? May nangyaring sakuna sa atin nung lindol pala, hindi pala niya pinuntahan. Grabe. Alam mo makaka-resolve lang ng problema ng bayan ngayon? Si Sara, no? Kung nakikinig man kayo, Ginang Sara, no? Madam Sara, no? Binessage ko rin kayo nung panahon ng eleksyon, nag-message din ako sa inyo, no? Tumakbo kayo, madam, no? Kasi masisira na, naumpisahan na ho ng tatay nyo. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit maganda ang Davao ngayon. Diba? Talagang nasa maayos at naka-organize ika nga. Kung baga sa isang tahanan, pagpapasok ka sa bahay, napakalinis maliwalas. Dahil yung sinasahod nung may-ari ng bahay ay talaga nagagamit sa tama. Yung mga kaldero, sandok, mga lutuan niya, mga damit na nabibili niya, naaayon ho sa kanyang sahod. Tama ba, guys? Ang mahirap kasi, nahaluan ng magical event yung ganitong sistema sa bayan ng Pilipinas. Wag ho ganon. Wag niyong gawin dito sa bayan natin, inayos na ho ng PRRD administration before.
Pasalamat nga lang tayo at nakaupo si Tatay Digong noong panahon ng pandemic. Paano na kung si Pulboron, itong si Marcos ang umupo, di paano na? Diyos ko, yung mga budget nagkanakawan uli. Ano ba naman yan? Yan ba yung gusto nyo mamuno sa bayan? Kasi nga, ang mga Pilipino kasi kung sino yung sikat, sige lang. Para lang ginagawa nilang Catherine Bernardo, hiwalayan si Daniel Padilla. Hindi kayo nag-iisip, mga tropa, mga kababayan ko, mga ka-OFW ko, sa mga kayong parte ng mundo? Hindi kayo nag-iisip? Isipin mo na lang yung pauupuin mo, siya yung mag-handle ng mga apu-apuhan at mga anak natin. Tapos, ikaw mismo na nanonood dito sa channel ko, o nakikinig sa channel ko, ay hindi ka man lang positibo ang pananaw mo dito sa bayan mo. Puro ka reklamo. Huwag ganun. Reklamo ko ng reklamo wala ka namang ginagawang action. Hindi ko ibubulgar for as long as you will not cross my red line. Do it! Bulgar mo na ngayon. Mas maganda na yung bulgar mo para magkalaslasan na, malaman na yung baho ng mga Marcos na ba. Ako nga, naniniwala ko, hindi naman mabango yung mga kilikili ng mga Marcos na yan Diba? Nung nagkaroon ng narcolis pala kasama yung mga Marcoses pala, nakiusap lang pala to si Amy Marcos nang ngumingi-wingi-wingi rin. Di ba kayo nakakapansin yung dalawang magkapatid na yan, ngumingi-wingi-wingi-wingi? Dati ata sila mga rapper no? Mga rapista ng mga Pilipinas, no? Kakahiya kayo. Kakahiya talaga yung mga apelyido nyo. And I will do it. Gugurgurin talaga kita, Lisa, in public. Ito ba yung na kay Mother Dragon na UST? Iba yung nasa kay Mother Dragon. Iba yung kay Mother Dragon. Iba yun. Maraming hawak si Mother Dragon. Kaya nga ako gustong gorgorin Hawak lang lahat. Nakasumbungan na si Mother Dragon ngayon. To be honest with you, 3 personalities from the government, artista, at nasa paligid lang ni Lisa na tumawag sa akin. Ito yung mga expose nila na kailangan malaman ng taong bayan. Pero dahil ngayon ay nagchichikahan tayo patungkol dito sa pag-takedown ng ating page, naka-reserve yan, baka mamaya or tomorrow na natin. So, kailangan malaman ng taong bayan. At kahit gurgurin nila tayo, Baby Dragon, Brother Dragon, nandyan yung taong bayan. Wag lang talaga siya magkamali sa atin. I-amplify ng taong bayan yung ating mga sinasabi dito. Kaya kahit na anong gawin mo, Lisa, tambalos-los, kahit ubusin niyo ang pera ng bayan, hindi kayo mananalo. Ha? Ito, magic wand ko. Umilag ka, Baby Dragon. Pero kasi ang punot dulo kasi nito. Alam mo, feeling ko si Marcos okay lang sa kanya kahit sabihin magnanakaw, no? Kasi nakatatak na, no? Ganun ba kayo, guys? Pag kunyari yung kumari nyo, sinabi mo, Brad, magnanakaw ka, Brad, Ano yun? Parang lumalabas sa kabilang tenga, no? Sink in na sa kanya na talagang lahi sila magnanakaw. Ako hindi ko ma-attempt, no? Hindi ko ma-attempt sa sarili ko na papakain mo sa pamilya mo galing sa nakaw. Hoy, bawal to sa itong video ko bawal to sa vlogger na nandyan sa Jeddah ha. Bawal sa'yo Brad, bawal sa'yo to. Kasi usapin ng nakaw to no. Hindi ka pwede rito kasi baka i-block mo ko bigla Hindi ko talaga makalimutan yung ginawa niya sa akin. Talagang, alam mo, darating yung panahon talaga. Kahit na may mga followers ka na naloko mo. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo mga vlogger talaga na nasa Jeddah. Dito sa Saudi, no? Naakala mong mga malilinis ang kamay. Hoy, Brad, tandaan nyo, no? Alam nyo po ba? Yes. Bigyan ko muna kayo ng idea, no? Sa mga wala nalalaman. Alam nyo po ba dito sa kaharian ng Saudi Arabia, pag nagba-birthday ang mga Pilipino, hindi ko nila lahat ang mga regalo nila galing sa nakaw. Galing sa, mark my word pasensya na sa tatamaan marami akong kilalang ganyan. Pag nag-birthday sila, kanya-kanya sila mga regalo.
Pag nagregalo ho, hindi ho, Diyos ko, grabe ang mga brand, ang gaganda talaga as in. Hindi matatawaran ng mga brand ang binibigay sa mga katropa nila. Pero alam nyo ba sa totoo lang, di galing sa bulsa nila yon. Sa mga nakikinig ngayon sa akin, no, especially dito sa aking live stream ngayon, wag ho kayong maniniwala sa mga nagpo-post na sa TikTok. Wag hindi naman po lahat. Wag ho kayong basta-basta naniniwala. Pag laging bago ang damit, ha? Tanungin mo kung may resibo. Alam mo, yun ang magpapatunay sa akin, basta may resibo, meron kang video na binili mo at binayaran mo. Mas paniniwalaan kita. Ito, binibigyan ko na kayo ng idea, ha? Yung mga nagtatrabaho dyan sa Saudi Arabia, hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat. Pero kung i-record nyo itong sasabihin ko, pero lalakasan ko, at malakas talaga ang loob ko, na maraming ganyang nangyayari mga kababayan natin dito sa Saudi Arabia na gumagawa niyan. Pag nag-birthday sila, grabe, in grande. Branded ang mga dami. Branded ang mga pabango. Grabe mga pabango, ha, ang yaman. Pero walang resibo. By the way, highway, this is your show, Gadiana TV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at itutuloy natin ang video na ito at natutuwa lang ako, no? Pag narinig to ng vlogger dyan sa Jeddah. Vlogger, kilala mo ako, Brad, kilala mo ako. Inaantay ko lang yung iyong message sa akin at haharapin kitang. Gustong-gusto ko talaga itong vlogger na to eh. Nang bablock ng ng vlogger na kagaya niyang OFW. Alam ko yung reason na pinagtrabaho mo, same lang tayo ng company, kaya alam ko yung ugat na meron sa'yo, no? Oh, alam ko yung pinakain mo before sa asawa mo at mga anak mo, no? No? Yung mag-aasawa ka sa dito, hindi ako naniniwala. Sigurado ako may kambit kasi dito sa Saudi, maniwala ako. Tapos ang yabang niya ba, no? Nakakausap niya raw si Arnel Ignacio, di meow. Ito naman si Arnel Ignacio, wala namang alam. Yung kinakausap niya may background ng nakaw. Ano ba naman yung mga Pilipinong mga sinasubscribe niyo, puro magnanakaw ba yan? Ay, anak ko ba naman? Nag-OFW ka, nag-apply ka before. Sabihin mo sa employer mo, I do my best to improve your company to yung mga ganun-ganun ka pa, no? Diyos ko, nung nalaman niya, ang dali lang pala maglabas ng damit na o anumang klase na pwede niya ilabas sa company niya. Ginagawa niya. O ngayon, narinig niyo na sa akin. O, literal ho yan, no? Sa mga nakaupo dito sa panel, pwede niyo hong i-record to tapos i-post niyo. Na ako ho, si Gardena TV, ay marami hong nalalaman sa mga nagtatrabaho sa mall. Ako ay nagtatrabaho sa mall, no? At makikita nyo sa channel ko talaga kung saan ako banda nagtatrabaho. Inaantay ko talaga yung vlogger na yan na siya ho'y lumapit sa akin, kausapin niya ako. Ha? Gusto ko ha. Isa lang itatanong ko lang naman sa kanya. Brad, saan nanggagaling ang pinapakain mo sa pamilya mo? Actually, malaki na yung channel niya. Kasi nga, yung mga tuklaw na nakinig sa kanya, parang ano lang din, parang tumaya sa PBBM lang yan. Hindi nila alam, nabobodyakan na sila. No, nakakatuwa yung vlogger na yan, no? Pinakain mo sa anak mo galing sa nakaw. Alam mo kung bakit nahuli ko siya sa salita niya? Kasi recently nag-TikTok siya. TikTok pa lolo mo, akala mo naman kagwapo, Diyos ko po. Nakapagpaayos ko na nga ng ngipin para magka-itsura lang. Hindi ka naman naaabot sa itsura ko kung ikukumpar mo naman, Brad. Baka nga kung itabi ko yung mukha ko sa mukha mo ngayon dito sa Jeddah, baka naman mapahiya ka, mas matanda ka pang tignan sa akin. Yung totoo lang ha. Oo. Pahaba-haba ka pa ng buhok, nakakausap mo si Arnel. Para saan? Para makakuha ng views na ikaw ay kilala dito sa Jeddah. Ay hindi ho. Alam ko ho kalakaran sa Jeddah. And sa lahat ng mga gusto na nagbabalak na mag-abroad, maganda ho sa Saudi talaga. Napakaganda ho. Pero alam nyo kung sino sumisira ng Saudi, yung mga pangalan ng, ng mga trabahante, alam nyo kung sino sumisira? Pilipino lang din po.
Marami hong tahimik na kabayan natin. Gustong-gusto ko talaga pag nagbe-birthday sila eh. Alam mo yun, pinaghahandaan tapos galing sa nako yung ireregalo. Alam mo, gusto ko marinig ng vlogger talaga to eh. Gusto ko, ikaw kung nanonood ka sa akin dito sa YouTube ko. Gusto ko talaga marinig mo to. Kung isa ka sa mga nagbe-birthday dito sa Jeddah, sa Saudi Arabia, at naregaluhan ka, dapat tanungin mo kung may resibo. Kasi nga yung mga nireregalo galing sa nakaw, ayaw niyang i-admit sa sarili niya. Tinanong ko lang sa kanya. Sabi ko kasi, mga content niya lagi, puro mga DH. Kala mo, sabi ko naman sa inyo guys, ang dami hong nagko-concern-concernan ngayon. Kaya kung manonood ka ng vlog nila, huwag kang basa-basa naniniwala dahil pinagkakapirahan ka lang po nila. Totoo ho yan, totoo ho. Ang dami ho talagang kumikita, totoo ho talaga mga vlogger. Kumikita dahil niloloko nila kayo. Yun ang mahirap talaga, sa totoo lang. Dapat maging mambusisi kayo kung totoo ba yung vlogger. Diba? So sa mga panel dito na nandito kasama ko sa panel, maraming salamat ho, no? At least nalaman nyo ho yung kalakaran dito sa Saudi Arabia na marami hong ganyan mga Pilipino. Hindi ko nila lahat, no? Hindi ko ho nila lahat. Marami hong mapagmahal sa pamilya sa Pilipinas. Kalina TV, Diyos ko po, ang tao talaga mapagkakatiwalaan. Walang bahid nakaw sa kamay at pinakain at sinilbihan ng pamilya sa Pilipinas na galing sa dugo at pawis bilang OFW. Well, kung isa kayo sa mga nabulag ng vlogger na yon, actually kumikita na siya, tumutulong na. Wow! Siyempre naman, ikaw ba naman, ang laki ng kita mo tapos tutulong. Siyempre, alam mo, pampahakot yan yung tulong. Ang pahakot niyang Brad, hindi nyo lang alam, kailangan nyo ng views. Yung views na yan, ilalagay niya sa pocket niya tapos kunwaring tutulong. Alam ko na ho galawan ng mga vlogger. No? Wag nyo akong lokohin. Alam ko kung magkano kinikita nyo pag nanonood sa inyo yung mga viewers nyo. Wag ho si Gardena TV. Wag lang ho ako. Alam na alam kong kilos nyo. And again, no, we have at part 4.